Good morning mga ka-idol. So ngayon ay gusto ko lang i-update sa inyo ang aking tinatanim nitong okra. So ito ngayon ay natapos na po ko sa pag-transplant. At ito na po mga ka-idol, mga ka-farmers. So ganito ang setup ko ngayon sa okra na tinatransfer ko. So papunta yan doon sa dulo. At ito na po ang naging kalabasan mga ka-idol. At sa mga nagko-comment dyan na yung iba dinadirect, okay naman talaga sana yon. Pero yun na nga sinasabi ko, kung saan tayo komportable, doon tayo masaya. So pinapakita ko lang to sa iyo ngayon para maging maging way to sa mga baguhan kung saan ba sila masaya. Kumbaga ito ang setup mga ka-idol, mga farmers. So kita nyo naman ay okay naman sila. Ang importante dito kung paano siya alagaan. By the way mga ka-idol, bali simula nung nag-transfer lang ako, mga 2 araw before natapos. So ganito naman ang kalabasan mga ka-idol, medyo okay naman talaga sana. Sa mga nagsabi na may stress kung hindi dinadirect sa pagtanim yung okra mga ka-idol, siguro para sa akin may stress talaga pag walang ginagawa. So yun lang po ang masasabi ko, kasi mahirap kasi na sabihin natin ng iba dyan. So may problema na ako idol kung paano pangalagaan, kaya ganito ang sistema ngayon. Update para sa ating mga baguhan at nagtatanim po ng okra. Sa totoo lang idol, ay first time ko itong tanim yung okra. Kasi para sa akin, ang kadalasan kong tinatanim dito sa area ko, saging at saka talong at saka yung sitaw. So itong okra mga ka-idol ay bago lang naman to ni John Steven na tanim. Ang pinaka-importante dito kung paano pangalagaan to. So bali 800 ang nabubuhay lang mga ka-idol. So para sa akin okay na to mga ka-idol, kasi ito sa amin ngayon ang kumprahan sa okra bali 100 piraso sa halagang 120. So bawat isa ay sobrang piso mga ka-idol, ganun. So para sa akin, kagandahan din sa okra, araw-araw harvest mga ka-idol. Kaya yon, sinubukan kong magtanim. So kita nyo naman idol, buhay naman talaga sana siya, buhay talaga siya. So yun, yun po ang kagandahan sa punla. At yun, lahat buhay talaga. So ang ginagawa ko dito idol, before pagkatapos ko mag-transplant, katulad nito, ay dinidiligan ko lang siya ng tubig. So ngayong umaga ay magdidilig ako. Sacrifice talaga mga ka-idol. Nasa atin naman ang way or pamamaraan kung paano buhayin yung mga tinatransplant natin. Kung tamad tayo mag-igib, wala tayong magawa dyan. Wala tayong choices kundi walang mangyayari sa atin. So sa mga nag-aabang palagi sa update natin, dito ko sa inyo patutunayan na walang imposible kung magtrabaho tayo. At ang area natin mga ka-idol, kung nakita nyo sa nakarang video natin, dito na area, ang dami talagang damo dito.
So ngayon idol, ito. Kita nyo? Yan mga kaidol, kita nyo yan. Patay talagang damo ang resulta sa pag-spray natin ng Roundup. So yun, komportable na po yung okra na tinatransplant ko. Parang ganun siya mga kaidol. 800 piraso to. Mas maganda talaga na mag-spray. So ito lang gamit ko sa pamamatay damo idol. Kahit may tanim na to idol, dito na tabla na to, pwede natin na spray na Roundup. Kasi napansin ko sa okra, sa Roundup mga kaidol, contact herbicide. Kung hindi matamaan, hindi ma-damage yun. So ang ginagawa ko dito idol, pag ko sa damo, for example ito puno, at dito sa kabila puno mga kaidol, dito ko lang banda na binaba ang aking pag-spray. Kaya yon, hindi ko pinoproblema ang damo. Ang pinoproblema ko, kung wala tayong ginagawa. So ganyan. Oh, okay talaga siya, di ba? So sa mga nagko-comment about dito sa pagtanim ko dito idol, nung nag-start din ako idol, maraming salamat sa inyong mga advice. Kasi po isang way rin yun kung paano magtanim. At okay naman talaga sana kung mag-direct, nakadepende lang talaga sana sa sitwasyon. Yan lang po ang masasabi ko idol. At kung saan tayo medyo komportable, doon lang tayo gumawa mga kaidol para masaya yung kalabasan. So hanggang dito lang muna ang tinatanim ko idol, simula doon sa dulo, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tapos bawat ito idol, 2. Yan po ang pagitan mga kaidol. Kasi po dati dito ako nagtanim po ng talong. So ang ginagawa ko sa isang ganito, 2 puno na tinatanim kong okra. At ito po ang tabla. Parang ganito siya idol. So yung nasa taas, wala naman tayong nabusan tayo sa okra. So dito na area idol, ito ay naisipan kong habulin ang pakwan para sa bagong taon. Ito idol, may natira pa tayong space. So malaking pa to, malaking bagay pa to mga kaidol. Ito na area, malaking bagay pa to para sa pakwan. May naman ko doon, may nabili na akong buto sa pakwan, kaya ganoon. At dito idol, dito na part mga kaidol, dito na side, pag may time ako idol, taniman ko po yan ng kalabasa. So yun kita nyo naman mga kaidol, taniman ko po yan ng kalabasa. At yun, yung bago nating tanim na saging mga kaidol, kita nyo naman may nagano na siya, musbong na malilit. So doon sa dulo, yung na yan, yung bago na yan. At yun, may mga konti rin akong talong na itanim dyan, kita nyo. So dito na part, matapos ko yung dito, isprayan ko yan ng Roundup para mas maganda taniman po ng kalabasa. Kasi may mga tawag doon, kahoy na idol. So yan po ang magandang taniman ng kalabasa mga kaidol, para doon siya kumapit. So ito, yung saging naman ko dito idol, ay unti-unti na nakakarecover yung dahon. Kita nyo naman idol, unti-unti na nakakarecover sa pa to ni Upong. At ito idol, nagatumbahan talaga yung bunga. Talaga, kita nyo idol, yung usbong na bago, mas maganda talaga tingnan. Kita nyo, okay pa talaga yung dahon niya. Kaya maraming salamat sa mga nag-advise sa akin tungkol ito sa pagtatanim po ng okra. At ito, sa mga baguhan dyan, ang masasabi ko lang po mga kaidol, ituloy nyo lang kung saan tayo masaya. Para yun, ang pinaka-importante dito talaga, kung paano pangalagaan. So ito ay buhay na talaga to idol, pero naisipan ko ngayon na magdilig ng tubig
para mas maganda talaga yung kalabasan niya. Tsagaan talaga natin to para ipapakita ko sa inyo na walang imposible kung magtrabaho tayo. So hanggang dito lang muna ang video natin at maraming salamat sa mga nanood dyan. At sana may share nyo ang video natin. At pakilike na lang o kahit anong comment nyo, pwede natin sagutin para tuloy-tuloy ang ating mga communication. So, God bless all.